para sa ating pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At basahin po natin ang chapter 1, verse 18 to 20. Ito po ang sabi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Verse 18, ang biling ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito, sina Himeneo at Alejandro, na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. Purihin ng Panginoon sa kapahayagan ng kanyang salita sa umagang ito. So tayo po'y nagpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At tayo nga po ay nandito na sa verses 18 to 20. At bilang introduction, atin munang balikan or magbalik tanaw sa ating mga napag-aralan or yung background ng ating pag-aaral sa umagang ito. So this letter, yung unang letter ni Apostol Pablo, kung ating titignan sa ating mga or kung ating i-review yung ating mga nakarang mga pag-aaral, this letter began with Paul urging Timothy to oppose false doctrines. Ito po yung nakikita natin sa verse 3 and following. Sabi niya dito, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya nung patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Sabi pa niya, ni huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip na pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. So nagumpisa si Apostol Pablo by urging Timothy to oppose false doctrines. At sa mga nakaraan din nating pag-aaral, makita natin na merong slight digression si Apostol Pablo with regards to this urging or yung command niya kay Timothy to oppose false doctrines. Sa verses 12 to 17 ay merong personal na pasasalamat or testimony na inatter dito si Apostol Pablo. Nasabi natin itong slight digression dahil from instructing Timothy kung ano yung kanyang mga dapat gawin, ay napunta sa sarili niya or yung pagpupuri sa Panginoong Diyos patungkol sa kaligtasan na natanggap ni Apostol Pablo. At although this digression is relevant po and applicable because it clarified the true doctrine of God and the gospel of our Lord Jesus Christ. At dito ngayon, sa verse 18 to 20 na atin pong pinag-aaralan, the Apostle Paul returns to the matter at hand. At ito nga po yung unang binanggit niya, yung utos niya kay Timoteo, which is the problem of heresy in the church of Ephesus. Yung charge ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yung sinasabing charge dito o yung bilin or yung utos ni Apostol Pablo kay Timoteo, it refers dito sa verse 18 na binanggit niya, sinabi niya dito, ang bilin ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo. It refers to the previously charged na binanggit niya sa verse 3 na kung saan binasa natin kanina na sinabi niya na pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. So this charge refers
2 verse 3, itong binanggit niya dito sa verse 18. He means the charge he had already given in verse 3 kay Timoteo, na kung saan he is instructed or he is charged to oppose false teachings. So, si Apostol Pablo po ay bumalik sa kanyang utos kay Timoteo to get rid of the heresy and to establish or yung ituro ni Timoteo yung mga sound doctrine. To get rid of the heresy is to establish or to teach the sound teaching. At sa atin pang mga previous na pag-aaral or yung last na topic natin dito patungkol sa pag-aaral natin dito na kung saan ay ni-remind niya si Timothy na kung siya ay makikipaglaban ng may mabuting pakikipaglaban ay dapat na matandaan or tandaan ni Timoteo na upang makipaglaban siya ng may mabuting pakikipaglaban, he must think that he has the responsibility and accountability to the church. Sa verse 18, nakita natin the Apostle Paul command and commit this task to Timothy based on the confirmation of the elders of the spiritual gifts na kanya na-receive. At dito naman, sa pagpapatuloy natin in this topic of fighting the good warfare, kung nung nakaraan, nakasalalay yung admonition ni Apostol Pablo kay Timoteo patungkol sa mga previously prophecy na confirm kay Timoteo. Ngayon naman, Paul continues that in order for Timothy to fight a good fight of faith in this noble warfare, he should put in mind another aspects of admonition na binabanggit dito ni Apostol Pablo. At yung mga topic na pag-uusapan natin ngayon, mga points na pag-uusapan natin ngayon are the admonitions to Timothy in order for him to fight a good fight of this faith of the noble war. Meron tayong 3 punto dito but we can tackle only yung first 2 at God willing yung pangatlong point natin is sa susunod po. Unang punto natin is the importance of holding faith. Pangalawa, the need for good conscience, and number 3 is the consequence of rejecting faith and good conscience. Una, the importance of holding faith, and ikalawa, the need for good conscience. Ito po yung sinasabi muli ni Apostol Pablo, or basahin po muli natin yung ating text. Sabi niya dito, "This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and good conscience. By rejecting this, some made shipwreck of their faith, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme." Bago po tayo magpatuloy, ay tayo po yung manalangin at hilingin ang tulong ng ating Panginoong Diyos sa ating pong pag-aaral. O aming Panginoong Diyos, muli kami po ay dumudulog sa inyo, humihiling ng inyo pong tulong sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Yung salitang ipinagkaloob mo sa amin, pamamagitan ni Apostol Pablo as an instruction to Timothy to fight the good fight of faith. Nawa Panginoon, instruct us, tulungan mo po kami sa amin pong pag-aaral sa umagang ito at maging kapakipakinabang po ang lahat ng ito sa amin, O Diyos. Nawa Panginoon, lumago kami sa pananampalataya at sa pamumuhay ng may kabanalan sa inyo, O aming Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aming hiling in Jesus' name. Amen. Unang punto po natin, the importance of
holding faith. The importance of holding faith. Sabi niya dito sa verse 18, ang biling ito ay or sa verse 19, sabi niya dito na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Una is yung the importance of holding faith. So faith po as a definition is that the posture and trust in God that animates the individual's personal relationship with God. So itong faith, ito yung nagbibigay buhay sa atin individually para magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Diyos. At ito yung admonition, unang admonition ni Apostol Pablo kay Timoteo, that in order for him to fight the good fight of faith, kailangan niyang panghawakan itong pananampalataya ito. Timothy is admonished to hold faith, that is to hold on to it. Panghawakan niya, panghawakan ang pananampalataya. So sa pakikipaglaban or in the warring, yung pakikipaglaban sa warfare against the errors na makikita natin is visible dito sa kalagitnaan ng Ephesian church, he must keep on clinging to the truth of the gospel na itinuro sa kanya ni Apostol Pablo. So the good fight is the fight of sound theology. In other term po, yung faith na tinutukoy natin dito is the good fight in the fight of sound theology or yung the fight for the truth. The fight for the truth. Kung ano po yung katotohanan. So the good warfare is the struggle to defend those doctrines. Kung ano po yung tinuturo niya dito, yung mabuting pakikipaglaban is to struggle to defend the essential doctrines of Christianity or the Christian faith. Ano-ano tong mga essential doctrines na kailangan na matatag nating ipaglaban or mag-struggle tayo to defend. Ito yung mga core or yung mga essential doctrines. Ilan sa mga essential doctrines na kailangan at talagang patuloy na ipinaglalaban ng Iglesia. This includes doctrines like the reality of the Trinity, the deity of Jesus Christ, the necessity of atonement for sin, the sufficiency of Christ's death on the cross, the efficacy of faith alone for justification, and isa pa is the infallibility of the Scripture. So yan po lahat ay mga essential na mga doctrine of our Christian faith na kailangang i-defend at kailangang i-promote in order for us na magawa yung bilin na Apostol Pablo na katulad kay Timoteo to fight the good warfare of faith. So ang church history po, as kung ating matatandaan, we are in the month of October at we are celebrating the Reformation month once again. At madalas natatakil po yung mga kaganapan in the past or the history of the church. At yung church history po never lacks examples of fighting for the truth and sound doctrine. Marami na pong mga pinagdaanang challenges ang iglesia patungkol sa pakikipaglaban, patungkol sa katotohanan and the sound doctrine or yung ating mga pinanghahawakang pananampalataya. So, nandyan po yung hindi natahimik or yung ang iglesia hindi nagpahinga, hindi napahinga sa pakikipaglaban sa mga false teachings na ito. The church had never been simply at rest in the faith but have always had to fight for it. Kung atin pong pag-aaralan at babalikan yung ating mga lessons patungkol sa church history, makikita po natin dyan yung struggle na ginagawa ng iglesia para ipaglaban ang pananampalataya.
The church history largely is a story of doctrinal confrontation. Marami na pong mga nagtangka or lumaganap na mga maling katuruan, but the church is always on the front para sa doctrinal confrontation ng mga ito. So the church had to defend the doctrine of the Trinity. Isa yan sa mga major issues na pinaglabanan ng Iglesia in the past. At yan ay nasettle in the Council of Nicaea noong AD 325 na kung saan na-deal dyan yung Arianism or yung Arian heresy na kung saan i-deny yung divinity, deity ng ating Panginoong Jesucristo bagkus ang paniniwala ng Arian ay ang ating Panginoong Jesucristo ay isang, hindi siya divine, but He's a created being. Isa po yan sa dinefend na doctrine ng Iglesia, ng ating mga church fathers, na kung saan ay ipinaglaban nila itong doctrine of the Trinity. Another po na ipinaglaban ng Iglesia in the past is the church had to defend the sovereignty of God's grace against the man-centered doctrines of Pelagius. Na deal din yan, the Council of Ephesus noong 431 AD. Na kung saan itong Pelagianism na katuruan ay sinasabi na ang tao ay may kakayahan or by divine grace, may kakayahan ng tao na maabot ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos. May free will ang tao to achieve divine perfection at maging katanggap-tanggap ang tao sa kanyang sariling kakayahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. But salamat po yan sa itinuturo ng banal na kasulatan na ang tao ay dead sa kanyang kasalanan or patay sa kanyang kasalanan. At marami pa pong iba na mga arguments or mga heresies na lumaganap in the past para guluhin or pabulaanan ang mga fundamental teachings of the Christian faith. At isa nga rin po dyan yung pag-deny, kagaya ng Arianism, no, merong pag-deny on the deity of our Lord Jesus Christ. At maging in the Middle Ages, the way of salvation came under attack. At dahil po diyan ay dahil dyan po sa mga doctrinal errors ng mga yan ay it was necessary for the Holy Spirit to reform the church. At yan po nga, yan din po yung ipinagdiriwang natin this month of October, no, yung Reformation Month, na kung ating alalahanin, ating titignan, ay in the past, in the Reformation, ay nagkaroon po ng mga doctrinal truths or reiteration of the doctrinal truths upang ipaglaban ang pananampalataya. Na the doctrinal truth of the Bible was laid down through the 5 solas of Reformation, na kung saan ni-reiterate po doon yung katuruan ng Biblia, na kung saan yung 5 solas of Scripture ay ipinagdiinan or inilaid down po doon. The Scripture, unang-una, the Scripture is the alone standard for faith and practice. And ikalawa po doon is Christ is the alone mediator between God and man. And another po yung patungkol sa faith. Faith alone is the instrument of God for justification. And grace alone is the power of God in salvation. And these doctrines po is to be promoted to the greater glory of God, who alone is worthy to be praised. So, yan po yung ipinagdiinan ng mga reformers, yung katuruan ng Biblia na patuloy na sinasalungat ng mga
terrorists o yung mga false teachers. And even in our time, the fight for the faith continues. Marami pa rin pong mga katuruan, maling katuruan na lumalaganap maging sa atin pong kapanahunan. Nandyan po yung liberalism and modernism, na kung saan yung modernism po is yung Christianity is explained as human experience. Ini-explain po yun as human experience na kung saan yung Christianity is explained in modern theories. Hindi na po based dun sa mga fundamental teachings of the Bible. At nandun po yung panganib ng magkakaroon ng mga reinterpretations na inconsistent po sa teaching ng banal na kasulatan ng Biblia. So hanggang sa atin pong kasalukuyang panahon, this fight for faith continues dahil hindi naman po nawawala yung mga maling mga katuroan hanggang sa atin pong panahon sa ngayon. At nagpapatunay lamang po yan na ang iglesia po, yung history ng iglesia has never been a time when God's people are not in danger in falling into error. At yan po yung kumbaga relevant po yan dito sa pagtuturo ni Apostol Pablo kay Timothy na pinagbilinan niya o inatasan niya si Timoteo na atasan yung mga taong nagtuturo ng ibang aral na itigil ang mga gawaing ito at sa halip ay ituro kung ano yung katotohanan ng pananampalataya. So the church or the history of the church confirms the necessity of Paul's charge to Timothy. At katulad ng charge na ito ni Apostol Pablo kay Timothy, ay ganyan din po yung isa or yung team na binabanggit ni Jude sa kanyang letter. Sabi niya doon sa Jude verses 3 and 4, sabi niya dito, wherein ito po yung team, sa team ng letter ni Jude, sabi niya dito, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. So, nandyan po lagi yung paalala sa atin ng banal na kasulatan na patuloy na makipaglaban sa pananampalataya dahil nananatili po yung mga false teachings sa kahit anong panahon in the past and even in our time. At maging sa Acts chapter 20 verse 28 to 31 ay nandyan yung warning of the scripture patungkol sa mga maling katuruan na ito. Acts chapter 20 verse 28 to 31. Sabi po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa kaniyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon na hindi ako tumigil sa gabi at araw sa pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa.
So, the truth is, until Christ returns, the people of God will continually engage in the perpetual war against unsound doctrine or yung mga maling katuruan. So, inihahanda po tayo, pinapaalalahanan po tayo ng banal na kasulatan ng mga instructions na ito ni Apostol Pablo na ibinigay niya kay Timoteo bilang maging aral na rin sa atin or warning na rin sa atin to engage in spiritual warfare or yung war against unsound doctrine. So the Christian faith po always needs to be defended. At kung atin pong babalikan yung ating text, no, Paul is reminding Timothy to hold on to the faith, the truth, the sound doctrine, na kung saan ni-reject ng ilan sa mga tao dito at nagtuturo sila ng ibang aral. Ano yung mga tinuturo nila? They had turned to fables and endless genealogies and resorting to the wrong understanding and use of the law. Ginagamit nila yung law na bilang outward form of their religiosity. At alam po natin na hindi po yun yung paraan upang para sa kaligtasan, kundi yung pagbabago ng puso na ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. Fruit lamang po yung obedience to the law. It is not the means na kung saan nagkaroon ng kaligtasan ang tao by the obedience of the law. Hindi po by the obedience of the law, hindi po ma-justify ang tao. But we do not disregard the law dahil mahalaga po yung mahalaga po yung bahagi ng law to point us to sin. Kaya yan po yung unang punto natin, that the importance of holding faith. At ang ikalawa naman po nating punto is the need for good conscience. The need for the good conscience. The good conscience is the organ of decision by which the Christian may move from knowledge of the faith and sound teaching to appropriate conduct. So familiar po tayo doon sa term na sound doctrine results to holy living. So ganyan po yan. Kung ano po yung pinaniniwalaan or pinanampalatayanan, lumalabas po yan dapat sa atin pong pamumuhay. So the good fight is not simply a matter of faith. Yes, mahalaga po at in-admonish ni Apostol Pablo si Timoteo to hold on the faith. But the good fight is not simply a matter of faith. It is also a matter of practice. It is also a matter of practice. Paul charges Timothy to hold on to faith and good conscience. Magkasama po yun sa 1 Timothy verse 19 na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. So, ang paalala po dito na Apostol Pablo kay Timothy, he must arm himself with the faith and good conscience. Yung appropriate na conduct patungkol sa pananampalataya. So the admonition to Timothy, he must practice what he preaches. He must practice what he preaches. Ito yung godly faith will turn into good behavior. Godly behavior. Yun, magkasama po dapat yun. Christian life is as important as Christian faith. Christian life is as important as Christian faith. And the defense of sound doctrine is a matter of practice as well as belief. So, hindi lamang po ito outward na lip confession or yung salita lamang, but it is a matter of yung sa pamumuhay or yung sa practice of what we believe. So these two virtues, yung faith and good conscience, are joined together 3 times dito sa book of the letter of 1 Timothy.
Sa chapter 1 verse 5 sinabi dito, subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. At sa verse 19, sa ating text, sabi na dito na iniingatan ang pananampalataya at mabuting budhi. At maging sa chapter 3, verse 9, sabi dito na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. So, these two virtues are joined together at hindi po ito maaaring magkahiwalay. Good faith must be manifest in a good behavior. So they belong together. They are interdependent. So kung mahihiwalay po yung isa, there will be a failure. The failure of anyone will affect the other. Kung wrong yung doctrine or yung truth na pinanghahawakan is hindi katotohanan, magmamanifest po yan sa atin pong practice or sa atin pong behavior. Katulad lamang po as a way of yung illustration, if a water molecule loses its oxygen or yung mawala niya yung hydrogen atom niya, property niya, it is no longer water. Ganun po yun. Pag hindi yung faith na pinangahawakan natin is hindi nagre-result into good practice, naapektuhan po yung isa at nasisira po. Hindi na po siya Christian living. So katulad po yan, in the same way, if a Christian loses faith or conscience, he or she is no longer living as a Christian. So nasisira na po yung pananampalataya or yung Christian living kung malus po either isa sa mga iyon. So the stress here is more of the integrity of the whole Christian person. Yung integridad po, it cannot be na kung saan yung katuruan ngayon, no, na pinanghahawakan ng maraming mga evangelical church, mga sa ating mga pinanggalingan, no, it cannot be na kung saan yung Christian carnal theology, no, we are familiar on that, na patuloy na lumalaganap sa ating kasalukuyang panahon, no. This belief is about Christian belief daw and thinking, Christian belief and thinking, but it doesn't manifest sa kanilang behavior. Namumuhay sila carnally or living in or they are carnally living. So, salungat po yan sa kung ano yung tinuturo ni Apostol Pablo dito. False doctrine leads to moral failure. So, kagaya po ng ating sinabi, interdependent po yung bawat isang yon. Kung we are living in the true doctrine, it must show in our practice, in our living. We do not teach yung perfection dito, no? Nagkakamali at nagkakasala pa rin po ang totoong Kristiyano, but hindi po yun yung kanyang way of living. Maaaring mahulog sa pagkakasala, but he will come to his senses na nagkasala siya sa Panginoon at babalik siya. He will come to God at magre-repent sa kanyang pagkakasala. So false doctrine leads to moral failure, and wrong views about God and His Word lead to wrong practices. So pag nire-reject po yung good conscience, it will lead to immoral tendencies that will destroy the faith. So kung masira po yung pamumuhay or yung behavior or yung practice ng isang tao, it will lead to immoral tendencies. And naapektuhan po doon or nasisira yung pananampalataya. It will destroy the faith. One example po dyan is
yung pinanghahawakan din pa rin ng maraming tao sa ngayon, no? The belief of as God is love. At mas naghahari po yung ano na yon, or inihihiwalay po nila yung character na yon sa ibang attributes ng ating Panginoong Diyos. They hold on that God is love to justify their sins. So people will try to justify their sin on the basis na sasabihin nila, ay, God is love naman. May intindihan ako ng Diyos. Mahal ako ng mapagmahal ang Diyos, maibigin ang Diyos. But kagaya ng ating sinabi, hinihiwalay nila yung character na yun ng Diyos sa iba niya kanyang mga characters or yung mga attributes. Ang atin pong Panginoong Diyos ay kumikilos ng may kabuuan. Hindi po hinihiwalay yung ibang character niya. Totoo po that God is love. We do not deny that. It is true that God is love, but He is also holy and just. He is holy and just. So, faith and conscience always belong together. It is belong together. At isa rin po itong paalala sa atin bilang mga mananampalataya, and even mas totoo po ito sa mga leaders, pastors, and preachers, na kung saan sila yung in the forefront ng paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nothing destroys a ministry more completely than immorality. We know the latest news sa Christianity, no, na merong isang kapatid or merong isang pastor na nahulog sa immorality, and it brings, nakakalungkot, no, it brings reproach to our Lord. Kaya nga merong katotohanan or makatotohanan itong binanggit na ito ng isang Scottish minister na si John Willison, na nagbibigay siya ng counsel to ministers of the Word of God. Sinabi niya dito, I quote, sabi niya dito, if we would advance the church's credit and avert her reproach, let us all be careful to preach to our people by our lives as well as by our lips, to conform our doctrine in the pulpit by our conversion out of it. Let us mind that a loose way of living will soon demolish all that is built by the most lively way of preaching. For our people have eyes to see how we walk, as well as ears to hear what we say. So, totoo po yan, na kung saan ay sinabi na po natin na kailangan nagtutugma po yung dalawa. Yung pananampalataya and yung good conscience ay sumasang-ayon po sa isa't isa. Hindi po maging contradiction yun sa bawat isa. So nawa, ang ating Panginoong Diyos ang tumulong sa atin sa ating pakikipaglaban, sa ating pananampalataya, no? Na kung saan nagbibigay ng reproach sa ating Panginoong Diyos kung ang atin pong practice, ang atin pong living ay hindi po tugma doon sa ating ipinapahayag na pananampalataya. So, kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos, because Christian faith is not simply to be preached and defended. It must be also lived. It must be also lived. Hindi lang po tayo tumitigil dun sa preach and defending the truth of the gospel, of the faith, the Christian faith, but higit sa lahat, yung way of living natin ay tinitignan din po ng mga tao. So nawa, ang dalawa pong ito ay magtugma. Kagaya ng admonition ni Apostol Pablo kay Timoteo, para maging matagumpay na nakikipaglaban sa ating pananampalataya, ito pong dalawang ito. Yung faith and good conscience must be must be clear sa atin pong mga buhay.
At bilang application po sa atin bilang mga mananampalataya, let us continue to nurture and grow our faith. At paano po natin gagawin ito? It is through the studying of the Word of God. Marami na pong mga dumaang controversies sa atin pong panahon or the church history, kagaya ng ating sinabi kanina. Theological controversies and false teachings. Iba't ibang muka, pero halos pare-pareho naman. Nag-iiba-iba lamang yung mga terms. No? Theological controversies and false teachings we have faced in our day have already occurred in one form or another in the church history. So, make it our aim, mga kapatid, to hold on to the faith, to hold on to the truth that was once delivered to us by the Word of God, and to once delivered to us by the faithful men of God. Kagaya ng ating binasa kanina sa Jude, na pinalalahanan ni Jude ang kanyang mga mambabasa na kanilang panghawakan yung pananampalataya that was once delivered to them. So ganyan din po sana ang ating aim bilang mga Christians, bilang mga mananampalataya, to hold on to the faith that was once delivered to us. At by this truth, let us yung katotohanan na ating pinanampalatayanan, kailangan din po natin itong i-practice sa atin pong pamumuhay. Let our lives and actions manifest the doctrine and faith that we proclaim. At hindi po natin kakayanin yan sa ating sariling kakayahan. May the grace of God always empower us to do this task. At alam po natin na kagaya ng binanggit kanina sa pag-uumpisa ng ating fellowship, ay nandyan yung presence ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tao. Nandyan yung tulong, nandyan yung protection at tulong ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tao to do this task. At nawa, yan po ang ating panalangin sa bawat isa sa atin at sa bawat mananampalataya, na ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay patuloy tayong palakasin, patuloy tayong empower for us to fight the good fight of faith. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, no? Aside from Christianity, all other religion in one way or another promotes that salvation can be attained by works righteousness. All other religion, ang itinuturo po is maliligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Iba't ibang mukha lamang po yan, pero ganun din po. Aside from Christianity, no, all other religion, ganun po ang kanilang way of salvation sa kanilang sariling mga gawa. Ngunit alam po natin, it is a false teaching that is taught and embraced by many people. Sa atin pong kasalukuyang Panginoon, this teaching is rampant, na kung saan ini-embrace ng tao na, oo, magiging mabuti lamang ako, sumunod lang ako sa 10 utos, ako'y maliligtas. Pero nalalaman mo, kaibigan, na hindi mo kayang tupdin ang isa man sa utos ng ating Panginoong Diyos, or perfectly hindi mo kayang sundin ang batas ng Diyos. At once you fail sa isa, you violate the all. So, itong teaching na ito na tinuturo, or yung works righteousness na itinuturo sa ating kasalukuyang panahon, this is not biblical. At ito po ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, there is only one way God had ordained for salvation. At hindi yan sa pamamagitan ng iyong sariling katuwiran. Hindi yan sa pamamagitan ng iyong self-righteousness, dahil wala ka niyan. Not by your outward obedience of the law, dahil yan ay i-reject ng ating Panginoong Diyos. Yan ay maruming basahan sa kanyang harapan. The only way a sinner like you and me can be saved
sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos is sa pamamagitan lamang ng kanyang itinalagang para sa kaligtasan. At yan ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan Jesus Christ is God from all eternity. It is only through the death of our Lord Jesus Christ na ang atin pong mga kasalanan, na ang ating mga karumihan ay malilinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan lamang din ng katuwiran ni Hesukristo, yan lamang yung katanggap-tanggap na katuwiran sa harapan ng Panginoong Diyos. So yan ang kailangan mo, kaibigan, upang ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Ang kailangan mong gawin, aminin mo na ikaw ay makasalanan, repent of your sins, and believe in the Lord Jesus Christ. Walang magagawa ang iyong righteousness, walang magagawa ang iyong sariling kabutihan dahil iyan ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. It is only through the blood and righteousness of our Lord Jesus Christ that can you be saved. So nawa, ito yung iyong sampalatayanan, ito yung gawin. Magsisi ka sa iyong kasalanan, manampalataya sa ating Panginoong Kristo upang ikaw ay maligtas. Tayo manalangin. Panginoon, o aming Diyos, salamat po sa oras na pinagkaloob mo po sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa, ang mga aral namin pong natutunan sa iyong salita sa umagang ito ay lumago sa amin, o Diyos. Kami ay mamuhay, makita sa amin pong pamumuhay ang katotohanan ng iyong salita, that faith and good conscience are compatible, acts together. Hindi po maaring contradiction ang dalawang ito, these two virtues, O God. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na mamuhay sa katotohanan ng iyong salita, that we practice the truth, the sound doctrine na amin pong pinanampalatayanan, o aming Panginoong Diyos. Mahina po kaming mga nilalang at kailangan po namin, O Diyos, ang inyo pong tulong. Nahuhulog din po kami sa pagkakasala. Kaya po, Panginoon, whenever na mahulog or we are tempted to do sin, tulungan mo po kami, O aming Panginoong Diyos, upang hindi po namin ma-blaspheme ang iyo pong pangalan. Hindi po kami makapagdulot ng kahihiyan sa iyong pangalan, O tulungan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo.